Mga kabayan, shoutout sa ating may nakakilala sa atin dito sa palengke ng Padre Garcia kay Ma'am. Anong pangalan niyo, Ma'am? Liway Alcantara. Yeah, kay Ma'am Liway Alcantara from San Pablo City. At saka kay Ma'am, ano po pangalan niyo? Flor, Pangabang. Yeah, at saka kay Ma'am Flor, yan, shoutout po sa inyo. At yan, nakakita tayo ng ating solid subscriber taga Laguna. Yan, shoutout po sa mga taga San Pablo. At thank you kay Ma'am at lagi daw tayo pinapanood. Salamat. Thank you po. Matawag ka din, nakita namin. Magandang araw po ulit mga kabayan at tayo po ay magpiprepare ulit ng ating mga paluto at meron po uling paluto tayo. Magluluto po tayo ng pitong putahe at para po ito sa gaganaping 65th birthday celebration of Ma'am Lisa Cervantes. Yan, shoutout po kay Ma'am Lisa at nung nakaraan po ay kung matatandaan ninyo ay sila po yung naging bisita natin at sila nga po ay nag-inquire ng pagpapaluto. At sila po ay taga San Pedro, Laguna. Yan, shoutout din po kay Teacher Lee at Sir Deo. So, magluluto ho tayo meron po tayo ditong pork laman, 10 kilo, gawin po natin yung apritada. 10 kilong beef laman, gawin po natin yung kaldereta. Meron po tayo ditong 6 na kilong giniling at pinagiling ko na po yan. Meron na pong gulay, sibuyas, bawang, patatas and carrots, saka may bell pepper. At gagawa po tayo ng 30 pieces na embutido. Tapos meron po tayo ditong 5 kilong oxtail o buntot ng baka. Gawin po natin kare-kare. 3 kilong laman ng kambing at gagawa po tayo ng kalderetang kambing. 5 kilong laman ng baka. At ito po ay gagawin nating beef with broccoli. Tapos ay magluluto rin po tayo ng sweet and sour fish fillet. So yung ating pong fish fillet ay bukas na natin gagawin at madali lang naman yon. Unahin na po natin to at ibabad natin itong ating mga karne tapos ay blanching na natin yung ating buntot na pangkare-kare. Ito huli natin gawin itong ating pang beef broccoli at itetenderize pa po natin yan. Gawin natin yung ating embutido at i-steam na rin natin para bukas ay piprito na lang natin. Meron na po ako din ng pinakulong tubig. At unahin natin gawin itong ating oxtail. Atin po munang ibablanching. Pakuluan po natin para malinis yung ating oxtail. Lagyan natin ng asin. Takluban po natin at blanch muna natin yan. Tapos diretso tayo dito sa ating mga derikado. Maglagay na po tayo ng asin. Dito sa ating pang kalderetang kambing. Asin sa ating pang embutido. Pang kaldereta. Tapos lagyan din natin itong pang apritada. Paminta. Lahat naman po yan ay may paminta. Lagay po tayo ng toyo, soy sauce,
po tayong pickles. Sweet pickles. Kalderetang kambing. Yan din natin itong ating pang embutido. Kaldereta. Apretada. Tapos ay maglagay po tayo dito ng kaunting brown sugar sa ating pang embutido. Pineapple juice naman dito sa ating pangkalderetang kambing. Sa ating pangkalderetang baka. Apretada. Lagyan po natin ito ng pasas. Ating pang embutido. Lagyan din po natin yan ng keso. Maraming keso, masarap. Lagyan din po natin ng liver spread. Itlog. Lagyan din po natin ng kaunting flour para po hindi malambot pag niluto. Lalagyan din po tayo dyan ng banana ketchup. Lagyan po natin to ng Worcestershire sauce. Sa madaling salita, Lea and Perrins. Pangkaldereta. Saka itong pangkalderetang kambing. Jot lang po tayo ng gloves at haluin natin yung ating mga tinimplahan. Okay na po itong ating pang-embutido at balutin na natin to sa dahon ng saging tapos pwede na rin nating steam. Itong ating pang-apretada, kaldereta at yung kalderetang kambing ay lalagay na po natin sa ref, balutin natin, lagay natin sa ref para siguradong hindi masisira. Balikan po muna natin itong ating binablanching yan. Nagkukuloan na. Hanguin po muna natin. Ay, dapat di po makasama yan. Kita nyo kaya kapal lang yan. Hanguin po natin at ating uling hugasan. At itong unang pinagpakulong ito hindi na natin yung gagamitin. Para bukas, atin na lang po itong ipe-pressure cooker. Bago po tayo magbalot ng ating embutido, gawin muna natin itong ating pang-beef broccoli. Pinatapa ko na ito sa palengke, pinagahid ko ng ganyan, maninipis. At ite-tenderize muna natin. Para po madali siyang pasukan ng rekado at saka malambot.
Yan, tapos gayatin lamang po natin ng across the grains. Gayatin po natin ng pahaba. Yan, pagpapagano ng ano, para mabilis siya lumambot. Yan, ganyan kalalaki na. Okay na, nagayat na po natin. Timplahan na natin. Balik lang po natin dito at timplahan na natin. Lagay tayo ng asin. Lagyan po natin ng asin. Gamit tayo ng Kikkoman soy sauce. Special na toyo. Tapos gamit din po tayo ng oyster sauce. Hindi natin ng oyster. Paminta. Tapos brown sugar. Brown sugar pambalance, manamis-namis. Okay, suot lang po tayo ng gloves at kakamayin natin ang paghahalo para maganda ang pagkakahalo. At atin na rin po itong ilalagay sa rep para bukas lulutuin na lang natin. Okay na rin po itong ating pang beef with broccoli. Okay, balutin po natin yung ating embutido at magsasampol po tayo para makita lang iba yung pagbabalot ng embutido para po sa ating mga bagong viewers. Meron po tayo ditong dahon. Atin na po itong sinalab sa apoy para mabango. Tapos lagyan natin margarine. Ang Batangas embutido po ay laging sa dahon ng saging. Tapos di po tayo gagamit ng hotdog. At ayaw po ni ma'am ng may hotdog. Ayaw nung may paluto ng hotdog. Kaya hindi na tayo gagamit ng hotdog. At takalan lang po natin ang ating pantakal. At diretso balot na dahil wala yung hotdog. Meron po lagi tayong handa ditong panali. Ito, abaka. Pantali ng embutido. Talian lang po natin dito sa dulo. Tapos sa gitna. At dito sa kabilang dulo. Pag sanay na kayo ay napakadali lang magbalot. Ayan, meron na tayong isang piraso. Nandito na mga kabayo yung ating embutido. Nabalot ko na lahat at atin na pong i-steam. Pinutulan po natin yung magkabilang dulo
para maganda tingnan at hindi masikip sa steamer. Kaluban lamang po natin ang dahon para maganda ang pagkaka-steam. Okay, tapos takluban na po natin. At steam po natin to sa loob ng 1.5 oras. Tapos ay lulutuin na lang po natin to. Hintayin nating maluto. At kita-kits po ulit tayo bukas ng madaling araw at sasalang natin yung ating mga orders. Magandang umaga po mga kabayan. At ngayon po ay mag-aalas 3 ng madaling araw at isalang na po natin yung ating mga lulutuin. Nandito na yung ating pang-apretada, pang-kaldereta. At nag-init na ako din yung 2 kawali. Pisahan na natin. Magigisa na tayo. Lagyan na po tayo mantika. 2 kaagad. Tapos margarine. Ating star sa kusina, star margarine. Lagyan tayo ng bawang. Sibuyas. Lagay po tayo dito ng chorizo. Chorizo de Bilbao sa ating pang-caldereta. Tapos mag-isa na tayo ng tomato sauce. Ito po yung ating mga minarinate. Hulog na natin. Hulog natin dito yung ating pang-apretada. Dito naman sa kabila, yung ating pang-kaldereta. Haluin lang po natin. Okay. Takip.
Gamitin din po natin din yung kalan naming maliit. Sasalang tayo dito ng kalderetang kambing. Maglagay tayo ng mantika. Hindi natin ang margarine. Ito tayong sibuya, bawang. Sibuyas. Isa rin po natin yung ating tomato sauce. Tapos ihulog natin yung ating binabad na pangkalderetang kambing. Haluin lang po natin. At okay lang ditong salang yung paayang-ayang ang apoy. Okay, takulubang po natin. Isalang din po natin yung ating oxtail. Nilagay ko na ho din sa pressure cooker para mabilis natin mapalambot yan. Yung binalanching natin kahapon, tapos lagyan natin ng asin para may lasa. Kulubang po natin. Yan, at dito po natin yan din sa salang. Tatabi natin dyan sa ating kalderetang kambing. Pagka nasirit na, orasan po natin mga 30 minutes. Balikan po natin itong ating nakasalang at hahaluin muna natin yan. Nagsabaw na itong ating pang-apritada para mapantay natin ang pagpapalambot. Ay, takalubang po uli natin at lalagay natin sa medium heat. Yan, medium heat na. Dito naman tayo sa ating caldereta. Yan, sabaw na rin. Tapos lalagay din po natin to sa medium heat. Yan. Testingin po natin kung malambot na itong ating pang-apritada. Ayan, malambot na. Pwede na po yan. Lagay na tayo ng gulay. Patatas, carrots. Lagyan din po natin ng liver spread. Haluin lang po natin. Bango. Tapos tatakluban po uli natin. Palamputin natin yung gulay, patatas and carrots. Saka natin kumpletuhin. Pagpuli natin yung ating fritada. Wow!
po yung patatas, pwede na. So, bituin na natin to. Maglagay na tayo ng gisante, green peas. At lagyan din natin ng red and green bell pepper. Okay, inin lang po natin ito. Pakuloy natin at pininin natin. Okay na po itong ating apretada. Oh, quality na. Hindi na po natin masyadong iigahin at pagka ito po lumalamig, naiiga pa. Pagka iniyahay, pangit naman pag dry na dry tingnan. So ito po ay babalutin natin tapos ilalagay sa styro. Lahat ho ng ating lulutuin. Mapira lang yung sweet and sour at saka baka yung kare-kare. Okay na po yung ating apretada. Pwede nating balutin. Ilipat po natin dito yung ating kambing, kalderetang kambing. Ayan, para maliwanag. Testingin natin kung malambot na. Malambot na. Lagyan na po tayo dyan ng liver spread. Itong ating liver spread. Tapos talagyan din po natin ng gulay. Lagyan natin ng gulay. Para may gulay naman yung ating kalderetang kambing. Lalagyan din po natin ng bay leaves, dahon ng laurel. Lagyan din natin ng keso, cheese. Tapos lagyan din po natin ng hot sauce. Baka mapaanghang, di mamakain. Natin ng konting banana ketchup. Tapos lagyan din po natin ng bell pepper. Haluin lang po natin. Bangaw. So masarap, kalderetang kambing. Okay, takloban lang po natin at para mapalambot natin yung patatas at yung carrots. Bango ng kaldereta nating kambing. At tinanggal na po natin ang takip. Ayan, medyo malambot na yung patatas. Ininin na lang po natin ito saglit. Pakuloyin na natin saglit. Yan. Iga-igahin natin. Okay na po itong ating kalderetang kambing. Yan o. Ang lapot na sauce o.
Pwede na ho yan. At babalutin din natin yan. Lagay natin sa styro. Kalderetang kambing. Oh. Sarap niyan. Salang po natin dito yung ating beef feed broccoli. Lagay tayong mantika. Gigisa muna tayo. Isa tayo ng bawang. Sibuyas. Lagay din po tayo ng bell pepper. Sasama natin sa gisa yung bell pepper para matunaw. Para mamaya mabango yung ating ano. Yung ating po minarinate. Ayan. Pang beef broccoli. Haluin lang po natin. Tapos, takloban natin. Hinaan po natin ang konti ang apoy at baka mapwersa. Yan. Timplahan po natin itong ating pang-fish fillet. Ginayat ko na ho ng ganito. Finger size. Tayo paminta. Fish fillet with sweet and sour sauce. Lagay po tayong chicken powder. Katas ng kalamansi. Itlog. Lagay din po tayo ng harina. Tapos maglalagay din tayo ng cornstarch para medyo malutong. Haluin lang po natin para maprito na natin maya-maya. Tapos gagawa na lang natin ang sauce. Okay na po itong ating fish fillet. Piprito na lang natin maya-maya. Kumustahin po natin itong ating kaldereta. At ano ang tigas nito. Yun, lumambot din sa wakas. Lalagay na po tayo ng ano. Lumambot din. Ay, kulang-kulang na 2 oras din eh. Lagay na po tayo ng gulay, patatas and carrots. Tapos lagyan din po natin liver spread. Dahon ng laurel. Haluin lang po natin. At palalambutin muna natin yung ano, patatas and carrots bago natin kumpletuhin yung timpla. Gawa may iga po kagad yan pag kinumpleto natin. Madali siyang maiga yung sabaw ay baka makanos ang ilalim. Kaya palambutin muna natin saglit. Half cook natin yung gulay. Taklobang po uli natin. Haluin po natin itong ating pinapalambot.
ating pang broccoli. Maligat pa. Sakit uli. At babalkan natin itong ating kaldereta. Bango. So, malambot na. Kumpletuhin na po natin. Lagay na tayo ng keso. Maraming cheese. Green olives. Lagyan din po natin hot sauce. Ayan, katamtamang anghang lang ating gagawin dyan mga kabayan. At baka may kakain mga bata at saka yung mga elderly. Lagyan po natin ng red and green bell pepper. Bango. Okay, ininin na lang po natin yan. Lagyan natin ng konting ketchup. Pwede rin po ang tomato paste, pero ketchup ng ating gagamitin. At malapot naman po ang kanyang sauce. Para may pang-balance lang yung ketchup, may konting tamis. Okay, ininin po natin, pakuluin. Okay na po itong ating kaldereta. Hindi na po natin masyadong inigay yung sauce. At mamaya po pag naiga pa yung sauce. Beef kaldereta. Nag-iinit po tayo dito ng tubig. Lagyan natin ng asin at tayo magbablanching ng broccoli. Sinama rin po natin yung tangkay, Tapos yung ating broccoli. Saglit lang po natin ito i-blanch. Pagka nagkulay green na, okay na yan. Okay na ho yan. Baka ma-overcook. At meron po tayo dito malamig na tubig. Diretso natin dyan para may stop na yung kanyang pagka-overcook. Para may iwasan ma-overcook. Init po tayo dyan ng mantika dito at ipiprito natin yung ating embutido. Ito na yung ating embutido. Bango. Kumustahin po ulit natin itong ating pang beef with broccoli. Yan, paiga na. Nga. Ay, maligat pa. Dadagdagan po natin ng timpla. At yan po ay tatabang.
Lalagay tayo dyan ng Kikkoman soy sauce. Tapos naglalagay din tayo ng oyster sauce. Paminta. Lagay din po tayo ng brown sugar. Haluin lang po natin. Bango. Ang bango ng Kikkoman. Dagdagan lang po natin ng konting sauce. Lagyan natin ng sabaw. Haluin uli natin. Tapos takloban po uli natin at palambutin pa natin. Hanguin po natin itong first batch ng ating embutido. Saglit lang po natin ito piperito. Pag nag-brown na yung dahon ng saging, pwede na po yan. Salang uli. Okay na po itong ating embutido. Nag-iinit po tayo ng bagong mantika at prito natin itong ating pang fish fillet with sweet and sour sauce. Prito po muna natin bago natin gawa ng sauce mamaya. Okay na po ito, first batch. Kumustahin po natin itong ating pang broccoli. Yung malambot na.
Laputan po natin. Meron ako din ng slurry, cornstarch na nilagyan ko ng tubig. Tapos haluin lang natin. Palaputin po natin. Konti pa. Yun, ang ganda na. Tapos lagay po natin yung ating binalance na broccoli. Maraming broccoli. Tapos lagyan po natin ng patakan natin ng sesame oil para may aroma. Pampasarap na, pampabango pa. Atin lang pong pakukulo-kuloin. Okay na po itong ating beef with broccoli. Okay na po itong ating fish fillet. Gagawa na lang po natin yan ng sauce. Sweet and sour sauce. Pakalo po tayo ng tubig at balancing natin yung gulay ng kare-kare. Lagyan natin ng asin. Tapos ihulog natin yung sitaw. Unahin natin ang sitaw. Okay na po ito sitaw. Saglit natin lang itong i-blanching at sasama na natin ito sa sauce. Ulog naman natin itong talong. Pwede na po yan. Hanguin na natin. Tapos yung ating pechay. Pechay Tagalog. Saglit lang po ito. Pag nalaya ng konti, okay na. Okay na rin po itong pechay. At pag sinama natin ito sa sauce mamaya para hindi siya overcook. Tuwin po natin yung ating kare-kare. Ilagay tayo mantika. Gawa tayo ng atsuete oil. Gamit tayo ng atsuete powder. Isa po natin yung bawang. Pag mabango na ang bawang, lalagay po natin yung ating pinaggiling na mani.
masarap yung ating kare-kare. Purong giniling na mani. Haluin lang po natin hanggang sa matunaw. Tapos ilagay din po natin yung ating giniling na malagkit. Glutinous rice flour. Haluin lang po natin para mawala yung buo-buo. Ayan. Tapos hulog po natin itong ating pinalambos na pinalambos na oxtail. Sama natin yung sabaw. Halu-haluin lang po natin to. At hindi po muna tayo magtitimpla dahil yung ating may lasa yun. May lasa yung ating kaldo. Baka umalat. Haluin lang po natin at kusaya lalapot pagka naluluto na yung giniling na malagkit. Saka yung ating giniling na mani. Yan, nalapot na, lapot na oh. Kusa po yan lumapot. Tikman natin kung saan tayo nagkulang. Dagdagan po natin ang konting asin. Para naman taba. At ilagay na po natin itong ating gulay para magkalasa. Pagka yung giniling na mani, lasang-lasa yung mani at saka yung isang bawang. Hindi po tayo naglalagay ng sibuyas dito sa kare-kare. Kung nag-isa tayo at madali po makasira ng sauce pag may sibuyas. Ganun lang po kasimple ang ating kare-kare. Pwede na po yan. Hanguin na po natin at hindi babalutin, lagay natin sa styro para hindi siya lalamig. Bagoong alamang na lang katuwang yan. Kare-kareng buntot ng baka. Tuturo po tayo ng sauce. Sweet and sour sauce. Lagay tayo mantika. Isa tayo ng luya. Sibuyas. Carrots. Bell pepper. Tayo ng tomato sauce. Tomato sauce. Lagyan din po natin ng ketchup. Lagyan tayo ng paminta. Brown sugar. Tapos gamit po tayo ng pineapple juice para may natural na asim tamis. Dagdagan lang po natin.
Tapos pakuluin po natin. Pag kumulo, tikman natin kung saan tayo nagkulang. Lagay din tayo ng konting asin. Ayan. Nakakulo na, tikman po natin, lumapot na rin. Kulang sa tamis. Kulang sa tamis ng pagmamahal. Lagyan po natin ng konting asukal yan. Ang lasa ko yung okay na ito. Yan, okay na itong ating sauce. Buhos po natin dyan sa ating inihandang fish fillet. Tapos tagan natin ng dahon ng sibuyas. Onion leeks. Okay na po ang ating fish fillet with sweet and sour sauce. Nandito na mga kabayan yung ating mga niluto. At gusto ko lamang puling magpasalamat at babatiin natin ng 65th birthday celebration si Ma'am Lisa Cervantes. At shoutout din po at maraming salamat kay Teacher Lee at Sir Deo at sila po yung mga nagbisita natin nakaraan. At ito nga po yung kanyang mga paluto. So nandito po yung sweet and sour fish fillet. Tapos ito yung embutido, 30 pieces. Nandito naman po yung pork apritada, kalderetang kambing at beef kaldereta. Ayan, atin pong nilagay sa styro para hindi lalamig. May label naman po. Hindi sila malilito pag sila ay nagkasali na sa mga food pan. At nandito naman po sa kabila yung beef broccoli at yung kare-karing oxtail. Yeah, may label din po. So ito po ay mimit na po natin sila sa Santo Tomas, Batangas. Kailangan po ay 9:30 AM ay nasa Santo Tomas, Batangas tayo. At ito po ay sa dadalhin sa San Pedro, Laguna at sila man po ay taga San Pedro, Laguna. So i-deliver na po natin to at marami po uling salamat sa inyong lahat mga kabayan sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating mga video. Ingat po palagi tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayong muli sa susunod ko pang mga videos. Yan, hello po kay Ma'am Lee. May label naman yan, ma'am. May mga label, oh. Opo, pwede po.
Kasi meron po dalawang na nakasa ano. Pwede sa ibabaw? Sa ilalim, pwede rin ho. Siguro sa ibabaw yan, kuya. Tapos yung dalawa dito na lang sa ilalim. Okay. Meron po kasing nasa food pan, yung sweet and sour. Ah. Hindi po kasi pwede balutin niya. Ang pangit ng itsura niya pag binalot niya. Kaya magpapathank you po lang tayo ulit kay Ma'am Lee. Yan, thank you ma'am. Salamat. Sa ulitin. Ingat po kayo, ingat. Salamat po. Yung alamang. Yan po alamang. Din kayo, Ah, Makuel. ah.